Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Girl! Nagulat ako kay May dahil pagkapasok ko sa kwarto ko, pinuno ng missed calls niya yung notifications ko. Kagagaling ko lang sa baba dahil nag-dinner kami ng pamilya ko. I removed my shirt as well as my shorts and inserted my body on the comforter. Nakapagpababa na rin naman ako ng kinain dahil nanood pa kami ni na mom sa baba bago ako umakyat. May, problema mo. I am lonely. Halata yun sa boses ko kahit anong gawin kong pagpapanggap na masaya. Kanina, ginawa ko ang lahat para hindi nila ako mahalata. Tinanggal ko yung pagkakapusod ng buhok ko bago tuluyang inilapat yung likuran ko sa malambot kong kama. Sabi mo, may tibak rito, kaya nga hindi mo sa akin pinabuksan kanina sa room. Bakit wala rito? Ang nandito lang ay yung swimsuit at ilang souvenir shirts. Napabangon ako bigla sa pagkakahiga at nanlaki ang bibig at mata kong napatitig sa kawalan. Don't tell me. Oh my goodness, Venice. Ha? Ibig sabihin ay hindi ko pala nailagay yung tibak. Have you checked? Baka naipit lang sa mga shirts or what? Problemado kung nagkamot sa aking ulo. Pagkatapos ay kinagat ko ang mahaba kong kuko sa aking right thumb. Yeah, or maybe hindi mo lang naisama. I don't think hindi ko siya naisama dahil tanda ko pa nakasama yon ng mga swimsuits at sabay kong ipinasok sa paper bag. Paanong, oh shit, naalala ko ang pagtumba nila at ang wala sa sarili kong pagbalik muli sa dalawang paper bag. No way, busted na nga ako tapos biglang ganito. Ang tanga mo, Venice. Oh, hey. Titingnan ko baka nakasama sa iba kong gamit. Sorry ha. Okay lang girl. Basta ha, bibigyan mo ako. Tinapos na rin namin yung tawag at saka ako pabagsak na nahigang muli. Nakita na kaya niya ang mga laman ng binigay ko? I should call him. I must. I dialed his number as my heart beat so fast and loud. Ang inaasahan ko ay ilang ring pa bago siya sumagot. Pero 2 ring lang at sinagot niya na kaagad. I was about to call you, he said with a plain tone. Naalala ko na naman na pinatigil niya ako. I can't stop. I know my self-worth. I just really love him. I really do. This is my first time but I am sure with what I feel, I can already label this as love. I just called to ask if there is a strange thing on the paper bag. But first, have you opened my pasalubong? Kinagat kong muli yung aking kuko. Nahihilig na ako sa ganitong gawain na hindi ko naman ginagawa dati. Yeah, just now. Did you see AT? Oh shit, hindi ko maituloy. I am a prank person but I can tell it to him directly. What? Have you seen, you mean, the tiba? Oh my goodness, that was for my friend May. I never really thought that I placed that together with my other pasalubong with you. I am sorry. I didn't mean it. I know my self-worth. I value myself as a person, as a woman. Venice, yes, I know. Hindi maganda pero hindi naman talaga yan para sa'yo. Namali lang ako. You see, nahulog ang mga laman ng paper bags at hindi ko napansin na sa iyo ko pala nalagayan. Venice, natigil ako sa pagsasalita at hinihingal ng tumigil. You talk too much, woman. I was about to call you because of that thing. You can just say na namali ka lang. I would understand. Nakagat kong lalo ang aking kuko at saka niyakap ang aking human-sized teddy bear. I am sorry. I don't really mean it. I swear to God. Please don't get mad at me. Halos maiyak na ako sa frustrations. Dumadagdag pa ng malalamig niyang boses. I understand. Should I give this back to you? Pwede ba? Tila nahiya naman ako sa sarili kong tanong. Yeah, send me your address. Napabangon ako. You'll bring it here sa house? Parang bata akong pinagalitan ng kanyang nanay pero sinabihan na pupunta kami ng Jollibee para kumain. No, I'll have it delivered by our driver. Bagsak ang balikat kong bumalik sa pagkakahiga at mas lalong niyakap ang aking bear. Pati ang pako ay napayakap sa katawan nito. I feel so down. I don't know what to do. For the first time, natahimik ako at hindi makaisip ng sasabihin. Parang isa akong dayuhan sa aking nararamdaman. He sounds like he just wants to end the conversation. Ayaw niya ba talaga sa akin? Okay, I will just send you my address. Sorry for the hassle. He then ended the call without a proper goodbye. Napapikit ako. Wala na akong lakas na ilayo pa yung cellphone sa aking tenga
Nanatili iyon doon at saka tuluyang niyakap ang aking katabi at doon kumuha ng init na hindi ako nag-iisa rito. Kinaumagahan, kumatok ang mami ko sa pintuan ko at bit-bit ang paper bag. Hindi yung binigay ko sa kanya. I would really feel bad kung pati iyon ay ibabalik niya. Salamat naman at hindi ganoon na nangyari. Linggo, buwan ang lumipas na hindi ako nagpaparamdam sa kanya. Sa mga araw na yon, iniisip ko kung paano ko ba ipaparamdam sa kanya na mahal ko siya kung nasa malayo ako. Kung parati akong iiwas at hindi man lang ipapakita kung ano ba talaga ang tunay kong nararamdaman. Kapag nasa school, palaging gusto ng pa ako na dumiretso sa building nila. Kailangan pa ng sobra-sobrang pagpipigil para lamang hindi ako matuloy. Sa bahay, kating-kati ako natawagan siya at kumustahin pero hindi ko magawa. Palaging nagpapaalala sa akin ng mga nasabi niya. Is courting a man really that awful? In the society that we have now, pantay naman na ang babae at lalaki. What men can do, women can also do that. Kung pwede silang manligaw, bakit ako bilang babae hindi? Tao rin lang naman ako. It is my choice to court him. It is my freedom to express what I truly feel for him. Pati ba naman yun bawal? Hanggang sa ang panahon na yata ang gumawa ng paraan dahil intramurals namin nang bigla akong paringgan ng isang grupo at ang sabi para yun sa booth nila, which is a blind date booth. I am asking who that person is, but they refused to answer and just told me that I will know it once I get there. Biglang kumabog yung puso ko na makapasok at maamoy ang pamilyar na mabangong amoy na iyon. Is it him? Napalunok ako ng ilang beses. Gusto kong tumili sa saya. Inalalayan nila akong maupo at dahan-dahan tinanggal ang blindfold. Halos mawalan ako ng hininga nang magtama ang mga mata namin. Pigil ko ang malawak kong ngiti pero ang mga mata ko ay gustong maiyak sa tuwa. After 3 months, I saw him again, not on pictures but in person. Napakurap-kurap pa ako para lamang mapatunayan na siya talaga ang nasa harapan ko at hindi ako namamalikmata at nananaginip. He is really in front of me. So serious. Kunwari may inayos ako sa aking sapatos, pero ang totoo ay pinahid ko ang luhang namuo sa pagkabila kong mata. I miss him so much that my heart hurts so much. Ganito yung pakiramdam na pinagbawalan ka sa gusto mong gawin, pero isang araw, pwede na pala ulit, kahit ilang segundo man lang. Hi, bati ko sa isang mahinang boses, sabay ngiti ng maliit. Hi. Hindi siya nakangiti. Nakakunot na naman ang kanyang noo habang nakatitig sa akin. Please don't stare at me like that. Baka hindi ko matagalan at bigla na lang kitang mayakap. Kumusta ka na? Pinigilan ko ang sarili ko na maiyak. Good, how about you? I haven't heard from you for some time. Because you told me to. I got busy with school. Kahit ang usapan naman, wala lang. Kinagat niya yung labi niya kaya napakagat din ako sa labi ko. His lips is so red and so thin. Malambot siguro iyon at masarap halikan. I miss you so much that I want to kiss you so bad. Umingay ang lames ang bakal dahil sa biglaan niyang paggalaw. Napatalon ako sa aking kinatatayuan at napatabo ng bibig dahil nabanggit ko na naman yata iyon mula sa aking isipan. Pahamak talaga. You? You do? Bakit pakiramdam ko ay hinahamon niya ako? I do. Kung pwede lang talaga. No, he said. Napasimangot ako at tumango na lamang. Hanggat maaari, nananatili akong tahimik habang ang isip ko ay naglalaro kung paano ko siya mahahalikan. I can't help it. It feels like his sleep is telling me to taste it. We just talk civilly para pamatay oras at hindi kami awkward. I am thankful that he is at least opening a topic for us. Nagpaalala ang administrator ng booth at sinabi na last 1 minute na lang. Fahiro, lumingon siya sa akin dahil nagsiselfone na siya ngayon. Wala na kasi talaga kaming mapag-usapan kaya hinihintay na lang namin yung time namin. Tumayo ako at dali-daling lumapit sa kanya. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at basta ko na lamang hinawakan yung magkabila niyang pisngi at pinaglapat ang aming mga labi. If this will be the last time, I will do this so that I won't regret this at the end. Napapikit ako dahil sa sensasyon at pinagbigyan ng sarili na ma-enjoy ang segundo na yon. I was about to move my lips when he held my shoulders. I thought he would push me away but his hands just stayed there. Nanlaki ang mga mata ko pero dahil doon ay tuluyan ko nang iginalaw ang aking mga labi. I nibbled his lower lip as I caressed his cheeks using my thumb.
From his lower lip, lumipat naman sa upper lip niya at patuloy ko yung ginawa. Naroon lamang siya, nagpapaubaya. Hindi sumasagot sa mga halik ko pero hindi niya rin naman ako tinutulak. From a passionate to French kiss, his lips feel so good. This is not my first kiss but compared to the rest, ito ang pinakagusto ko. Kahit na hindi siya gumaganti sa akin, mas lalo kong pinalalim ang halik at saka mas lalong pinaglaro ang labi ko sa kanya. I was about to enter his mouth using my tongue when we heard the door opened. Agad niya akong tinulak na may panlalaki na mga mata. Hinihingal din katulad ko. Agad akong lumabas nang hindi niya nagpaalam. I know he is mad but that is not my concern right now. Nang makalayo, dumiretso ako sa CR ng aming building na makapasok sa cubicle at hinihingal ako na pasandal. Nangingiti ako habang nakakapit sa dibdib kong halos lumuwa na sa sobrang lakas ng pagtibok. Mamita is getting weak. Ewan ko ba pero 3 araw ko nang napapansin yon. Nakikipagkulitan pa siya sa akin pero dahil palagi ko siyang kasama, pakiramdam ko ay nag-iiba ang kanyang mga kilos at ang kanyang sigla. Maging ang kanyang katawan ay bagsak ngayon. Mom, I think Mamita needs a doctor. Biglang napalingon sa akin si Mommy. Busy siya sa pagbabasa ng magazine habang nililinis ni Ate Angel ang kanyang paa. Kung ang iba dumadayo pa sa labas para magmamanicure and pedicure, pero ang Mommy hindi. She prefers it this way. Mas maayos ang pagkakagawa. Mas malinis at mas safe kesa sa labas. That's according to her. Alam niya naman niya ng daddy mo. Pinag-iisipan na nga na ipagamot ang mamita mo pero ayaw naman ni Mama. Mas lalong bumigat yung pakiramdam ko. Hindi pwedeng hindi siya magpagamot. Kanina ay dinalahan ko lang siya ng pagkain sa kanyang kwarto at ako na rin nagpakain sa kanya. Naluluha ako habang ginagawa ko yon. Tumatanda na rin kasi siya kaya nakakaramdam na ng panghihina ng katawan. Pero hanga pa rin ako sa kanya. Dahil nakakayan pa niyang umiti at bumanat ng mga biro kahit may iniindang sakit. I don't want my loved ones to get sick. Hindi ko matatagalan at naiiyak talaga ako habang nakikita silang nahihirapan. Ang 3 araw ay naging 1 linggo. At sa mga nagdaang araw, si Mamita lang ang nasa isipan ko. Daddy is working on our paper specialist sa school ko because we need to fly as soon as possible. Pinanghihinaan man ng loob ay wala akong magagawa. This will be my last day in school. Bukas aalis na kami. Maayos na rin naman yung mga papel ko at mga transfers ko sa dati kong pinapasukan. May and my classmates do not know it. I hate goodbyes. Napalapit na rin kasi yung loob ko sa kanila lalo na kay May na palagi kong nakakasama. Take care honey. Matapos sumalik kay Mom ay umandar na rin paalis ng sasakyan. Hinatid nila ako sa school katulad ng nakagawian. Pero ngayon, yung saya sa puso ay napalitan ng sobra-sobrang kalungkutan. I'm going to miss the university. Parang biglang nag-play sa akin simula nang tumapak ako rito. Ang unang pagtatagpo ng landas namin ng taong akala ko ay siya ring magbibigay ng kulay sa aking buhay. Pero hindi pa pala. But at least, I became happy. Even for a couple of days. I was able to feel that love is even if the person doesn't believe in me. Tapos na ang aming klase. It's 1 in the afternoon. Nagsiuwian na sina May at ako na lamang yung natira. Maging sa pagligpit ng gamit ay wala na akong lakas. Dati-rati naman kapag sinasabihan ako ni na Dad na lilipat ka na muna ng school, I would feel excited. Pero ngayon, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Wala sa sarili ako naglalakad, basta namalayan ko na lamang na dinadala ko ng mga paa ko sa building ng taong nagpakilala sa akin ng pag-ibig. Kahit anong pigil ko ay tuloy-tuloy lamang yung paa ko. Walang tao sa labas. Tahimik ang paligid. May siwang ang pintuan ng silid nila kaya sumilip ako roon. At doon, nakita ko ang lalaki nagpatibok ng puso ko. Bakit ba ang hirap mong mahalin? Dati, mga lalaki ang mga nagkukumahog na lumapit sa akin. Pero bakit wala man lamang akong dating sayo? Kahit ipagsigawan ko na kung gaano kita kamahal. He is writing on his notebook. Bakit kaya mag-isa siya? Dahan-dahan akong pumasok at sa kamarahan ding inilak ang pintuan. I tiptoed until I reached his seat. Hinubad ko yung bag ko at nilagay sa bakanting upuan. Nagangat siya ng tingin sa akin. Naiiyak ako sa katotohanan na aalis na ako. Kumikirot ang puso ko na hindi man lamang kami nagkaroon ng label o kahit landian man lang. Masakit sa loob ko na kahit man lang sana ilang segundo, naging sweet siya sa akin. Pero ang lahat ng yon ay mananatiling sana. What are you?
Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya dahil kaagad ko siyang sinunggaba ng isang mapusok na halik. Bahagya pa siyang napasandal sa kanyang upuan dahil sa lakas ng paglapit ko sa kanya at ito ay napaurong mula sa lamesa. Ngayon, may espasyo na para makapasok ako sa kinauupuan niya. Mas lumapit ako sa kanya at naupo sa kanyang kandungan ng patagilid. Balak niyang manlaban dahil sa itinutulak niya yung balikat ko pero nagmatigas ako. Just this once please. Saad ko habang may luhang tumutulo sa mata ko. I knocked on his lips using my tongue and he let me in. Sumayo yung puso ko kahit papano. I sucked on his tongue as I guided his hands on my boobs. Nanginginig ang mga kamay niya habang nananatiling nakadakma lamang doon. But it feels good. He is not responding but he is letting me do all this. Aalis na rin naman ako kaya kahit nakakahiya ang ginagawa ko ay lulubos-lubusin ko na. I will live with no regrets. I removed my polo shirt and it revealed my nude push-up bra. He is not responding but his eyes are sleepy. He is aroused. I guided his hands again to my boobs. Oh, I can feel through my flesh's touch. Hindi man lamang niya minasahe yung dibdib ko. Kaya ako na ang naggumalaw ng kamay niya. It feels so good. I kiss him again with full ferocity. Venice, balak niyang tanggalin yung kamay niyang nanginginig at nanlalamig na ngayon. Please, lumipat ang mga halik ko sa pisngi niya, patungo sa tenga niya pababa sa panga at leeg niya. I touch his chest even with his polo on. Bumaba pa ang mga halik ko patungo sa slacks niya. Sa loob nun, kapansin-pansin ang umbok na tila gusto nang kumawala. He might not like what I am doing, but this body inside him feel otherwise. I heard him cause. Nanatili pa rin siyang nakaupo. Walang ginagawa habang nanonood sa ginagawa ko. Nagkatinginan pa kami saglit bago mas lalong nalasing ang mga mata niya. Nanginginig ang mga kamay kong hinila yung zipper niya roon. Nakailang lunok na rin ako habang ang puso ko ay napakalakas ng pagtahip. This will be my first time. Tumingin muna ako sa kanya bago ko nilabas yung alaga niya nagtatago roon. It jerked on my hand. Nanginginig ko itong ikinulong sa aking mga palad. It feels warm. Matigas, mahaba at may katabaan. Nanlaki ang mga mata kong napatitig doon. Hero uttered causes and his heavy breathing surrounded the room. The head of the dick, pinkish and the small hole is telling me to lick it. Hindi ko alam na ganito pala. Nakakakaba na makita sa personal. Nanuyo yung bibig ko sa aking nakikita at nahahawakan. I stuck my tongue out as I stared at that small hole. Dinilaan ko gamit ang dulo ng dila ko, ang butas na yon, bago ko pinaikot sa ulong namumula. The veins are very evident because of how hard it is now. Nilingon ko siya bago ko isinubo, iyong subo na sagad-sagaran hanggang lalamunan ko. What the hell, Venice? Agad siyang tumayo. Lumakad palayo habang inaayos ang sarili. Hinablot niya yung damit ko sa lamesa at inihagi sa akin. Wear that. Akala ko ay nahanap mo na yung worth mo bilang babae. Hindi pa pala. Maybe you haven't matured enough. Sana naman, nirespeto mo man lang ang iyong sarili. Really, giving me a blowjob would make me fall in your trap. I hurt girls like you. Nahihiyang niyakap ko ang aking sarili at saka biglang nag-init ang magkabilang sulok ng aking mata. Kami lang ang tao rito pero pakiramdam ko ay napahiya ako sa buong mundo. Fix yourself and live. Mabilis kong isinuot ang aking damit at saka niya inabot ang aking bag. I love you, hero. I really do. Fuck your loving me. Learn to value yourself first. I promised myself before that I won't cry in front of a man, but here I am, wiping my tears away. Pinigilan ko man, sadyang traidor sila dahil kusa silang nagpatakan. You are crying now? Sana naisip mo yan bago ka lumapit sa akin at lumuhod sa harapan ko. Napahila mo siya sa kanyang mukha na parang nandidiri na lumapit sa akin. Don't fucking say sorry. Live and reflect of what you just did. Apologize to yourself and not to me. Dumb Ed. Napakalakas ng sigaw niya. Maging ang ugat sa lieg niya ay bumakat na. He is really angry. Lahat ng sinabi niya ay parang kutsilyong tumarak sa aking puso. Napatango ako at inayos ang sarili. Nanginginig ang tuhod at kamay ko habang binumbuksan ang pintuan. Pagkasara ko nito, pinangako ko na ito na ang huling pagkakataon na magmumukha akong kawawa at tanga sa harapan ng isang lalaki. At least I did this before I live. Yun na lamang ang isipin ko para kahit papaano gumaan yung loob ko. Masama man yung kinalabasan at sakit ang namumutawi. Nagawa ko naman ang bagay na magpapaalala sa akin
ng huling alaala ko sa kanya. Hanggang kailan nga kaya kakayanin magpakatanga ng isang babae para lamang sa pagmamahal niya sa lalaking tila hindi naman kayang suklian ang pagmamahal na kanyang ibinibigay. Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa huli, mag-ingat po tayong lahat.